Alamat ng Pakuan. Humigit kumulang sa 300 taong namalagi sa Pilipinas ang mga Kastila. Layunin ng Espanya sakupin ang mga katutubo. Naging kasangkapan ng mga Espanyol ang Katolisismo upang lalong mapadali nila ang pamamalakad dito. Bagamat sa Limasawa, Leyte, nagdaos ng unang misa, may isang paring Kastilang nagngangalang Padre Novelles ang nakarating sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sinikap niyang kumbinsihin ang mga katutubo upang maging Katoliko. Upang magawa ito, pinag-aralan niyang makapagsalita ng kanilang wika. Madali naman siyang natuto, sapagkat matagal na rin sumasamba sa mga anito ang mga katutubo. Hirap na hirap si Padre Novelles na manghikayat. Lalong pinagsikapan ng paring Kastila ang pagtuturo ng buhay at mga aral ni Hesukristo. Binigyan diin niya ang pagpapakasakit ng anak ng Diyos. Isinalaysay niya ang pagkapasan sa krus upang iligtas lamang ni Jesus ang mga makasalanang tao sa daigdig. Sapagkat misyonero, marami ang naliwanagan sa katotohanan. Pero kahit marami ang sumunod sa itinuro ng paring Espanyol, ay may isang barangay na bulag pa ring sumasamba sa mga anito. Ito ang barangay na pinamumunuan ni Dato Diliwario. Ayaw ng datong paniwalaan ang mga aral na itinuturo sa Katolisismo. Sa labis na pagkagalit, ipinadakip mismo ni Dato sa mga nasasakupan ang misyonerong nangangaral. Sapagkat batay sa turo ng Katolisismo ay nagpasa ng krus at ipinako sa kabundukan si Jesucristo. Ito rin ang parusang ipinataw ng di binyagang Dato sa paring Katoliko. Awang-awa ang maraming katutubo sa pagpasan sa krus ni Padre Novelles. Ang maalikabok at baku-bakong lansangan ng Nueva Ecija ay kanyang dinaanan. Sa bundok ng mga anito, na ngayon ay kilala bilang bundok ng Caraballo, itindig ang krus. Habang nagbabaga ang araw ay sinakripisyo ng misyonero ang abang buhay. Katulad ni Kristo, isang matulis na sibat ang tumapos sa hininga ng paring Katoliko. Ang sariwang dugo sa dibdib nito ay mayamang umagos sa lupang pinagtindigan ng krus. Matapos ipapatay ay hindi mapalagay si Dato Diliwario. Naalala niya ang itinuro ng misyonero na si Jesus daw ay muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Tiyak, isinama ng Dato ang pinakamatapat na kawal nang dumating ang 3 gabi. Ginimbal sila ng katotohanan. Ang bangkay na kanilang iniwan ay nawala sa kanilang kinapapakuan. Napaluhod ang Dato kasama ang kawal. Inalala nila ang mga aral na itinuro ng misyonero tungkol kay Kristo. Taos-puso silang humingi ng tawad. Sa kanilang pagyuko at pagluha ay may napansin silang munting halaman sa lupang dinilig ng dugo ng kabanalan. Ang nasabing halaman ay nagbunga ng animo makinis na ulo ng paring misyonero na kapag biniyak mo ay may lamang tila mapulang dugo ng kabanalan. Matamis at nakaalis ng uhaw. Magmula noon, ang naging Katolikong Dato ay laging dumadalaw sa pinagpakuang kabundukan. Ang panatan niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusuhan sa malaking kasalanan na gawa niya sa paring ipinapatay. Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman, ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan, na nauwi sa pakuan, na ngayon ay naging pakwan. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng Pakuan. Salamat sa pakikinig. Paalam!